Kadalasan kong nababanggit sa mga komento nyo sa akin na sundin ang inyong intuition palagi rather than your ego. Mahalaga ang ating topic ngayon dahil malaki ang maitutulong nito sa inyo, especially para mas lalo nyong maintindihan at malaman ang tungkol sa ating inner guidance na tinatawag nating intuition, gut feeling, higher self, o higher consciousness. Alamin natin kung ang ego ba o intuition ang nagsasalita sa ating isipan at kung sino dito ang madalas nating pinakikinggan. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Lahat tayo ay may kakayanan na makausap o ma-channel ang ating intuition. Ngunit, madali itong matabunan ng mga competing voices sa ating buhay tulad ng ating pamilya, mga kaibigan, katrabaho, mga pang-araw-araw na responsibilidad at higit sa lahat, ang boses ng iyong ego. Ano ba ang ego? Ayon sa psychology, ang ego ay bahagi ng ating pag-iisip na responsable para sa pag-aanalisa ng iyong realidad at pagpapatibay ng iyong sense of personal identity. Ang pangunahing function ng ego ay ma-ensure na ang iyong basic survival ay matugunan tulad ng pagkakaroon ng makakain, secure shelter at pag-assess sa iyong kapaligiran upang matiyak na hindi ka mapapahamak. In other words, safe ka sa iyong environment. Palaging ina-analyze ng ego ang future at itinutulak ka upang magplano na ngayon para sa hindi pa nagaganap. Palagi nitong binabalikan ang mga alaala ng nakaraan para matukoy kung makakagawa ka ng ibang moves para mag-improve ang iyong future. Ang ego at survival instincts ay mas perfect sa caveman ancestors natin dahil nakabase ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa fight or flight responses. Sa ngayon, mas improve na ang ating pamumuhay at meron na tayong mas safe at organized way of life. Subalit, sa ating modernong mundo, ang ego ay patuloy pa ding may full control sa karamihan ng tao. Kaya ito ang nakakapagdulot sa atin ng fear, stress, anxiety, and depression. Ngunit, ang ego ay hindi naman representasyon ng evil side ng tao. Ito ay nabuo natin dito sa mundo mula sa ating pagkabata. Ito ang nagbigay sa atin ng kakanyanan. Ang primary job ng ego is to protect you, mentally and physically. It's a powerful job. Ngunit, sa dahilang malaki ang impluwensya ng ating mundo, our past experiences, our hurts, our fears, feed our ego until it becomes too powerful. Dito na lumabas ang palagi nating paghanap ng validation sa iba, pag-establish ng sariling pangalan para makilala, pagkakaroon ng mas komportabling buhay para hindi magutom, masunod ang bawat gustuhin at maging safe and secure. Ang loud voices o monkey mind na palaging nagpupush sa ating isipan ay walang iba kundi ang ego. Ang ego na punong-puno ng takot at dinadala tayo sa isang loop o routine o di kaya pirmis na nagpapanatili sa ating comfort zone. Ang ego din ang nagpapanatili sa iyo sa limiting beliefs tulad ng mga tanong na what ifs at iba't ibang negative thoughts. Kung kalimitan sa iyong pag-iisip, ito ang iyong sinusunod, it's not serving to set you on the right path. In fact, it's doing everything in its power to hold you back. It's controlling
and manipulative. Ano naman ang intuition? Ang ating intuition ay innate. Ito ay nag-originate sa ating kaluluwa. Ito ang ating energetic part na temporarily nananahan sa ating meat suit o physical body at nakakonect sa higher intelligence. Your soul only knows how to experience love and wants to see you grow and enjoy your life. It sends you messages to assist you on your path and gently guides you toward your greatest good. Mararanasan mo ito sa pamamagitan ng gut feeling, a gentle nudge, a tingling sensation, an inner knowing, or an audible voice that you hear speaking. Ang intuition ay ang ating inner knowing o inner wisdom. Kusa itong karunungan na hindi natin pinag-aralan. Ito ang ating abilidad, potential, talents, and skills. Ito ang bulong ng ating puso na gumagabay sa atin to look beyond ourselves. Ang iyong intuition ay mapagmahal. It's quiet, often silent. Unlike ego na overpowering voice sa ating isipan, intuition is a gentle and kind nudge toward peaceful and positivity and warmth. Sa intuition, alam mo ang isang bagay spontaneously. It doesn't need to make sense. It's just a confidence that you feel, backed by the wisdom of the universe. At ang pinaka-interesanting bagay tungkol sa intuition ay andyan lang ito. Palaging available para magabayan ka pabalik sa iyong highest self's greatest purpose. Kinakailangan mo lang mapatahimik ang iyong ego para madinig mo ng malinaw ang iyong intuition. Kumbaga, metaphorically, ang ego ang left side conscience mo o representation ng devil. At ang right side conscience ang iyong intuition o ang angel. Take note, nagsasite lang ako ng example para mas madaling maintindihan, hindi para mag-side sa religion. Narito ang ilang distinction between intuition and ego. Dahil hindi naman tayo completely magkakaroon ng ego death, ang pag-recognize o pagiging mindful natin dito ay makakapagtanggal sa power nito. When it comes to fear, if your inner voice is speaking in a fearful or anxious way, you can bet it's ego. Intuition does not come from a place of fear. Scarcity. Kung nakakaramdam ka ng insecurity, kakulangan o lack at may scarcity mindset, ego ang nagpapatakbo sa iyo nito. Intuition is about abundance, confidence, and fulfillment. Change. Fluctuating ideas, changing viewpoints, inconsistent self-talk. These are characteristics of ego. Intuition is steady. External. Mas binuboost ng ego ang external side or physical aspect of yourself. Ang intuition, on the other hand, needs nothing more. It's divine. Justification. Sa decision-making, ang ego ay gumagana na punong-puno ng rason o explanation o justifications. Intuition gives you just one simple answer. No explanation needed. Judgment. Kung ang inner voice mo ay may panghuhusga o comparison, it is definitely ego. Intuition knows only love. Reaction or response. Ang initial response pagkatapos ng isang kaganapan o katanungan ay ang iyong intuition. Ang ego ay dumarating after a few moments later. Huhulaan ng iyong magiging desisyon
i-overanalyze ang pangyayari at kukwestiyonin ang iyong naaangkop na tugon. Next, tone. Kung ang tono ng inner voice ay gentle and loving, ito ang iyong intuition. It will always be based on your best intentions and centered around love. Ang tono naman ng iyong ego ay loud, anxious, and overbearing. Just like the monkey, makulit, pushy, at maingay, kaya tinatawag na monkey mind. At dahil loud and anxious, madami nang papasok sa isip mo na mga rason kung bakit hindi maganda ang iyong nabubuong ideya. Content. Your intuition speaks to you about information that is always encouraging you towards living your best life and experiencing more love. The ego only speaks of information that is judgmental, analytical, and lacking. Isang halimbawa, kung may passion project ka, magre-respond favorably ang iyong intuition kung ito ay bahagi ng iyong purpose o highest path na magdadala sa iyo upang matuto at umunlad at mas mahalin ang iyong sarili. Magre-respond naman ang iyong ego in a judgmental way. Gagawa ng listahan ng examples kung bakit hindi reasonable na i-dedicate mo ang iyong panahon sa isang passion project. And last, motivation. Ang motivation lang ng iyong intuition is to thrive and enjoy yourself in this lifetime. It wants you to experience joy and to see love in all things. Lagi nitong pinapaalala sa iyo to live your best life at mahanap mo ang tunay na contentment at kaligayahan sa puso. Ang iyong ego, ang iyong survival instinct on overdrive. At ang primary motivation ay para maprotektahan mo ang iyong sarili laban sa mga possible threats, real or imagined. Kung hindi mo pa nasusubukang mag-tune in sa iyong intuition, pwede mo itong gawin anytime. Just listen to the voice inside your heart. Naghihintay lang ito sa iyo palagi para ikaw ay gabayan sa iyong life and spiritual journey. Madali mo itong makakausap kung ikaw ay willing, open, at ready. Sa pagsunod sa iyong intuition, hindi mawawala ang discomfort along the way. May mga challenges pa din na dapat harapin. Or, what is the journey for? Ang mga experiences natin ang magbibigay sa atin ng pag-unlad, pagpapatibay, at pagkilala sa ating tunay na sarili. So, ready ka na bang makipag-bonding sa iyong intuition? If yes, papunta ka na sa manifestation ng iyong desires, goals, and dreams. To further develop tuning in to your intuition, meditation is the key. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.